Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kabayan, kumusta po muli? Welcome sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Ngayon po ay bedtime stories po muna tayo. Story lang pala. Kilala nyo naman na po si Jonathan para doon sa mga ka-business supporters, ka-business official, ka-business family, and Papa Dins TV. Dito tayo mag-focus ngayon kay Jonathan. Pero bago ang lahat, ay gusto ko po magpasalamat muli sa aking mga silent viewers, new subscribers, nagla-like, nagko-comment, nagsishare. Thank you po. At ang aking mga kasamang mga reactors, kilala nyo na po sila. Shout out, Anime Reactors TV, Ma'am Flores Channel, Kalingap Turak, Taong Gala, Alminda Mix Vlog, MK Inday Okray, Katangay PLC, at saka Sika Mix Vlog. So, dito tayo ngayon kay Jonathan, mga kabayan, ka-business, ka-papi, at kalingap. Kilala nyo na si Jonathan. Siya yung, parang doon sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, si Jonathan po yung tinulungan nila ka-business official. Higit 2 taon na ho. At ngayon, ito, tinuturuan ng leksyon kasi itong last December nga lang nag-attitude to si Jonathan. Biglang nagpalipat, umalis sila doon sa malapit na tirahan nila sa ka-business family. At ito ngayon, iniikot niya talaga yung mga tao na nanggaling kila Pinuno Ka-Business na dating mga natulungan nila. At ang masaklap dito ay sinisiraan niya si Pinuno Ka-Business. Doon sa part na ito, sa totoo lang napanood ko, yung pinaglinis siya ni Buddy doon sa harapan ng bahay nila. Kasi nga, pabalik-balik talaga si Jonathan. Ito yung sakit niya . Once na tinulungan mo na siya, parang ang dating obligado ka na sa kanya, sa kanilang mag-ina. Yun ang ginawa niya yun ang nangyari kila ka-business. Yung ginawa niya kila ka-business. Na nasanay na siya na lagi na lang siyang inaabutan, binibigyan. Kumbaga sa pagtatanim, hindi siya yung nagtanim. Kumbaga namimitas na lang siya or pinitas na nga yung bunga, inabot na lang sa kanya, wala siyang kahirap-hirap. Kumbaga kakainin lang niya. Doon nasanay si Jonathan, yung kakainin na lang niya, hindi niya alam kung paano pinagpaguran ng mga taong tumutulong sa kanya, sa kanilang mag-ina. Yung inaabot, yung nakukuha niya. So ito ngayon, anong nangyari? Nakita ko na pinaglinis nga siya ni Buddy. May mga basura dun sa tapat ng bahay, bakanting lote. Tama lang naman yun. Para matuto si Jonathan na bago siya makakuha ng pagkain, ay magpapawis muna siya. Magtrabaho muna. Kasi tayo rin naman, di ba? Nagtatrabaho tayo para sumweldo, para may makabili tayong makakain, maibigay sa pamilya. So, tama lang yung ginawa ni Buddy na ganon. Kaya lang ito si Jonathan sumusobra. Ayan, pabalik-balik na naman talaga siya, nakakapagod. Sa totoo lang, pero nakakaawa. Nakakaawa siya. Grabe. So, may panibago na naman. May nakita kami. Ayoko na lang banggitin yung pangalan ng vlogger na yon. Ang sabi niya, napadaan siya sa lugar na yon at nagde-deliver daw siya. Kaya nakita niya sila Jonathan at si Nanay Marita doon. At ito ang kwento ni Jonathan. Pinabayaan daw sila ni ka-business. Ngayon, binasa ko yung mga komento. Salamat sa mga nag-comment doon sa vlog na yon. Puro ka-business ang nandoon. Sana naliwanagan yung vlogger na yon na kasinungalingan ang narinig niya kay Jonathan. Hindi yan pinabayaan nila ka-business. Si Jonathan, silang maginang may gusto na nariyan sila sa kalsada. Ngayon, ito, natawa ko doon mga kababayan, pasensya na. Ipinalista ni Jonathan yung pangalan ng vlogger na yon. Mamaya hahanapin niya yun kung saan nakatira. Magugulat na lang tayo, nandoon na siya sa pintuan ng bahay nung nag-vlog sa kanilang bago. Talagang nag-aano siya Katropa pala ni Buddy ito si Jonathan. At yung tumulong na yon ay yung vlogger na bago na yon. Kilala si Buddy. Parang bahala na kayo dyan. Parang mayroon akong naamoy na hindi maganda. Parang iniikot, sige, na si Jonathan Ikakalat pa yan. Hindi ako magtataka kung mayroon pang
ibang mga magbablog kay Jonathan, may mga sumulipot pa. Sige, para makaipon si Jonathan ng house and lot. Kasi yun ang pangarap niya eh. May magbigay sa kanila ng bahay at lupa. Yun ang gusto ni Jonathan. So yun, tama sabi ni Buddy, nakakaawa na pinaglinis niya doon, pinagawa niya muna bago bigyan. Tama lang talaga. So, yun ang sana ma-realize ni Jonathan. Yung kaibahan na nasa ka-business family sila. At yung kaibahan ng mga, ngayon na mga tumutulong sa kanila, sa kanilang mag-ina. Ano yung pagkakaiba? Sana ma-realize ni Jonathan. Sa ka-business, walang kahirap-hirap. Ariglado ang pagkain. Hindi nga siya ganong pinapawisan. Ultimo pagligo eh. Kailangan mo pang ituro. Diba? Doon lang ako na naiinis kay Jonathan. Yung parang kung kaharap ko lang siya, didikdikin ko talaga. Kasi hindi pumapasok sa isipan niya eh. Talagang inaano niya dito sa business na pinabayaan na sila. Pambihira ka, Jonathan. Marami nang gigigil sa'yo sa totoo lang. Pero iniintindi ka, kaya lang, hanggang ganun lang kami. Intindihin ka lang namin, pero nakakaawa si Nanay Marita, namamagay yung paa. Siyempre, lagi siyang nakaupo sa wheelchair. Yung dugo nun, hindi na masyado nakaka-circulate. Diabetic pa yata. Inaalala ko din, paano yung pang-upo niya? Baka mamaya may sugat na yung pet nun. Paano yung pagdumi niya, yung paglilinis sa kanya? Diyos ko, grabe. Wala, ang daming tao doon sa lugar na yun, nakikita sila sa tabing kalsada. Wala man lang nagmamalasakit, di ba? Yung ibig kong sabihin, wala man lang tao doon na, ka dito, paliguan kita. May mga ganun, wala man lang, di ba? Wala talaga. Oo, sabi niyo yata, kilala sila doon, marami nakakakilala sa kanila. Pero nasaan yung mga kakilala nila? Ultimo yung barkada ni Nanay Marita dati na sumama pa ngayon kila Pinuno ka business. Wala na din, hindi na rin nag-asikaso ba? Wala, pinabayaan na rin sila, di ba? Kaibigan pa yun. Dahil nga nagsawa na din. Lahat ng mga taong tutulong sa mag-ina na to talagang magsasawa dahil sa ugali. Hindi mo alam na sunod-sunuran, parehas silang mag-ina. Si Jonathan nasunod sa nanay niya. Yung nanay niya nasunod kay Jonathan. Ewan, nakakaawa lang ang sitwasyon nila dito. At yun nga, yung sa barangay. Anong araw na ngayon? Kaysa ang sabi sa kanila, Monday. Babalikan sila doon o tutulungan. Hindi natin alam kung matutulungan na sila ng barangay. So, alam naman natin na may plano dyan si Pinuno ka business eh. Tinuturuan lang talaga ng leksyon yan si Jonathan. At yung inasikaso ng EMS, nila Nika at saka ni Junjun, doon sa Bahay Ampunan ba yun? Siguro doon sa pinuntahan nila nung nagpakain, nung nanalo si Bong. Baka doon nila ilalaga. Kaya lang, ayaw na naman ni Jonathan. Pero, sana dumating yung time na talagang mapunta ito doon. At ito, parang nakakaawa. Pero yung mga sinasabi ni Jonathan na paninira kay ka-business ay pwede na yan ipadampot sa pulis para matuto. Para makuha na si Nanay Marita. Dahil na doon sa sa home for the aged. Si Jonathan hayaan ng pakawala. Tamad talaga siya na naririnig ko yung, napanood ko yung conversation nila ni Buddy. Ito si Jonathan. Inaalok ng kariton. Ang gusto niya manghingi ng puhunan para mamimili na lang daw siya ng mga kalakal. Kung ano-ano nilang naiisip ni Jonathan. Grabe talaga nangyayari sa taong ito. Hindi ko alam, hindi natin alam kung anong magiging action dito ni Pinuno ka business sa mga ginagawa ni Jonathan patungkol dito sa paninira sa kanya na kasi pinabayaan na siya. Kasi pero para dun sa mga nakakakilala kay Pinuno, safe. Pero para dun sa mga bagong nakakasalamuha pa lang ni Jonathan, yun lang. Pero salamat talaga kasi nandun yung mga warriors ni Pinuno ka business. Doon sila sa comment section. Nakikita nila kaagad yan. Galing ng mga supporters ni Pinuno. Nandoon sila. Nakaalalay kaagad. Kumbaga, pinamumukha nila kaagad doon kung sino man yung taong yun na kung sino talaga si Jonathan. Sinasabi nila yung totoo na talaga may celtic yung taong yun. Huwag maniniwala sa basta-bastang ganun na lang sabi-sabi kung ano yung mga kwento. Ay nako. So magsa-shoutout pala ako. Magpapasalamat ako sa inyo. May mga bagong nag-comment dyan. Shoutout po kabayan Nagi. Thank you po sa support. Kabayan Flor de Lina Cinto. Kumusta po kayo? Shoutout. Kabayan Mia Bumanlag. Shoutout po. Bumanlag o Bumanlay? Sorry ha.
Kabayan Selma Sauyaw, hello po, kumusta? Welcome back. Kabayan Elias Habubis, shout out po kabayan. Thank you, salamat sa pagbabalik. Of course, kabayan na si Pascual, shout out po. Ingat lagi, pati ang iyong pamilya. And welcome po kay kabayan Daryl Vlogs. Shout out po kabayan. Salamat po sa pagpasok sa aking munting kubo. And Ate Ninette, Rekta, kumusta po kayo? Ingat po, shout out. At Ate Marilyn, shout out din po. Mag-ingat kayo palagi. Salamat ate ha. Nalilit ako ng pagbasa or pagpuso doon sa mga comment ninyo kasi po magkaiba yung oras natin. Huwag sana kayong magtatampo, yung mga nariyan na minsan nag-comment na kayo tapos hindi pa ako nakapag-react, hindi ko kayo na-acknowledge kasi po yung oras natin magkaiba nga. So, ang oras po natin, nauuna po kayo ng 5 oras dyan, 5 hours po. So kung halimbawa natutulog ako dito ng alas 2 ng madaling araw, kasi yun po yung kadalasan natapos ang aking trabaho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alas 7 na po ng umaga dyan. So yung alas 12 po ng madaling araw dito, alas 5 dyan. Kaya wag sana kayo magtataka kung bakit hindi ko nasasagot yung mga comment ninyo. Kasi nga po doon sa oras natin na magkaiba po tayo ng time. So, nauuna po kayo. So, ngayon siguro yung oras is mag-alas 12 na. So, alas 5 na ng umaga dyan sa atin. So, yun lang po mag-ingat po tayong lahat. Marami na stress kay Jonathan. Siyempre, hindi pa tapos ang laban dyan. So, ito na muna. Salamat po muli sa suporta ninyo sa akin. To God be the glory.